Magandang araw mga kaibigan. May naiwan pa sa aking dark chocolate. Ito, i-text or tawagan lang ang number na ito yung gustong makatikim nitong napakasarap na dark chocolate na iniigop ko kada umaga. Pag-usapan natin ngayon yung pronouncement ni former President Duterte sa kanyang programa sa SMNI. Nako, nakakabigla. Sabi niya, kung ako ang masunod, ayaw ko nang patakbuhin si Sara as president. Ibigay na ang presidency kay Martin Romualdez. Ako, nabigla ko yung mga ganong pronouncement. Kailangan, parang may kondisyones. Okay, so yan ang bigyan natin ng reaksyon. Pakinggan muna natin yung mga statements ni President Duterte sa kanyang programa sa SMNI, gikan sa masa para sa masa. Ayan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Inano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, para sa concern, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. Miss Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinapusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang presidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero, higi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer, to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the kayo ang mag-distribute. Okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera. So, ayun. Nakikita na ng former president natin itong si Speaker Romualdez, nandyan na yung galawan niya na gusto niyang maging presidente. At sinabi nga ng former Pangulo na noon pa daw, nababanggit na yan ni Martin Romualdez na gusto niyang magpresidente. Noon pa. Kaya no wonder na ngayon, nakaupo ang pinsan niya, na-convince niya ang kanyang pinsan, ang kanyang First Lady Lisa, na siyang itos up by 2028. Kaya grabe na ngayon ang kanyang galawan. Garapalan moves, ang tawag ko dyan, para sa kanyang kandidatura sa 2028. So, ito naman si Tatay Digong, maro na ito sa politika. Kaya sabi niya, Inday, huwag ka na lang tumakbo. Bigay mo na kay Romualdez. Kailang may kondisyon. Okay? Ang ganda ng kondisyon eh. I-audit muna natin yung mga pundo nila.
pundo sa Kongreso. Paano nila ginagastos yung pera ng taong bayan. Ayun na. So, ano sa tingin nyo? Ang panawagan ni Tatay Digong, COA ang mag-audit. Yung talagang totohanang audit. Sino bang COA ngayon? Si Nograles? Tama ba? Kung si Nograles, okay yan. Dahil taga Davao yan eh. Nag-serve siya kay Tatay Digong. Ano bang posisyon ni Nograles? Sana, i-audit ng COA para malaman kung paano nila ginagastos yung bilyones. Okay? So, kung ayaw naman ng COA, tayo na daw. Yes! Agree ako niyan. We will demand audit. Paano nila ginagastos ang pera ng taong bayan? Lalo na, itong mainit-init ngayon na usapin, yung pasabog ni Sasot Rogando Sasot, na extraordinary expenses. Grabe, no? Kung ordinaryo ka lang tignan, wala silang confidential intelligence fund. But yun pala, nakapaloob under ng confidential intelligence fund, merong sub-paragraph doon na tinatawag extraordinary expenses. At very exact yung pasabog ni Sasot kasi isinare pa niya sa kanyang mga post yung link ng DBM. Makikita doon na meron talagang pundong nakalaan para kay Romualdez, 1.6 billion, para kay Zubiri, 331,942,000 pesos, extraordinary expenses. Tapos, ano pa itong Zubiri na fake news alert pa? Oh, Senator Zubiri, do not insult the intelligence of Filipinos. Maniniwala ba kami sa post mo lang, Honorable Senator, na fake news alert? Nag-iisip din kami. Kanino ako maniniwala? Yung post ni Zubiri nga, fake news alert, wala akong confidential funds, I do not need it. Di, nandun sa DBM, listed as extraordinary expenses. Kaya, ang challenge ni Sasot sa inyo, Honorable Senator Zubiri, paki-explain sa amin, ordinary Filipinos, ano ang extraordinary expenses? Yun ang challenge ngayon, hindi yung fake news alert. Para kang bata, Honorable Senator, na fake news alert. Alam namin anong fake news o hindi. Basta ako, as far as I'm concerned, mas kapani-paniwala yung mga post ni Sasot kaysa yung fake news alert ni Honorable Senator Zubiri. Okay? So, yan ang dapat ipaliwanag nyo sa taong bayan. Kayong dalawa ngayon, Mr. Speaker of the House and the Honorable Senator Zubiri, paano nyo ginagastos yung extraordinary expenses? Ang tapang-tapang ninyo, natanggalan ng Confidential Intelligence Fund si VP Sara, DepEd Secretary Sara, kayo pala may itinatago. So, wala. Lalo akong nawalan ng believe o respeto dito kay Speaker of the House and kay Senate President Zubiri. Mga I don't know, ang tawag mo dyan, nagmamalinis. We will realign. Ayan, realign. Ang nire-realign lang, ang ginagalaw man lang si
pinag-iinitan si VP Sara. Hindi naman nila ginagalaw yung confidential intelligence fund ng Pangulo. Bakit? Trabaho ba ng Pangulo na mangalap ng intelligence? He is the commander-in-chief, but ang mangalap ng intelligence, ang in charge sa legwork, defending the national sovereignty, yung Armed Forces, PNP, Coast Guard, and other uniformed services. Bakit ang OBP lang ang pinag-iinitan? Na ang laki-laki, if I'm not mistaken, 4.5 billion ang intelligence confidential funds ng Pangulo. Hindi nila ginagalaw. To me, that's, bias. Dahil, lahat ito parang politiking na lang. Pinagkakaisahan nila ang ating VP Inday Sara. So, ano sa tingin nyo? Tatanggapin ba ni Speaker Romualdez ang hamon ni Tatay Digong na magpa-audit? At kung magpa-audit, huwag niyo lang, i-advisean niya si VP Sara na huwag nang tumakbo. O tayo naman, ano ang reaksyon natin? Payag ba tayo na hindi natatakbo si VP Sara? At pabayaan na lang natin si Martin Romualdez? Ano sa tingin nyo? Ako, never. Okay, higop muna tayo. Kung ganyan man lang, Romualdez, wala na. Hindi na ako bubuto ulit. Pagdating sa pagbuto, ang last na pagboto ko noon, 1992. Nung nagkandidato si late Senator Miriam Santiago, siya ang binutuhan kong presidente dahil naniniwala ako sa kanya. Kalaban niya si FBR Boy Benta. Hindi ko binoto. Kaya lang, wala, niloko nila si Senator Santiago. Kaya mula noon, hindi na ako bumoto. Pag yung last year na election, nagkaroon ako ng pag-asa kay BBM. Kaya nagpa-register ako ulit dahil bumalik na ang tiwala ko sa panggobyerno. Dahil nakita ko na bayan babangon uli kung manalo si BBM. Kinampanya ko siya, binutuhan ko pa. Ngayon, lumalabas. Nabudol ako. Nabudol man ako. Ay, budol-budol man. Akala ko totohanan na pagbangon. Kaya lang, itong mga nangyayari ngayon, wala. Ang daming kapalpakan. Promise, 20 pesos kada kilo ang bigas. Anong nangyari? Yung 20 pesos pala, hindi minus, kundi plus. 40 pesos ang prevalent. Kala natin minus 20 para maging 20. Hindi pala. Plus 20 kaya naging 60. Yan po ang masakit na katotohanan. Tapos, nagkadipo-dipo na tayo. Hirap na. Tapos, gastos pa sila ng gastos ng pera ng taon bayan, limpak-limpak na salapi na yan, biyahing abroad, paliwaliw, na kunuhay mag-attract ng foreign investors na wala man. Okay, ito may listahan ako dito. Yung data ng Central Bank. Nako, kulelat pala tayo compared sa ating ASEAN neighbors. Kulelat tayo ang pinakamababa sa kadami ng foreign direct investors. Ito, inilista ko Bangko Sentral ng Pilipinas noong last year, 2022. Ang Singapore, $140.8 billion ang foreign direct investment. Grabe ang Singapore. Pumapangalawa ang Indonesia, $21.4 billion.
Pangatlo, Vietnam, $17.9 billion. Malaysia, $15.03 billion. Thailand, $10.2 billion. And then Philippines, pang-anim, kulilat. Itong 6 founding members ng ASEAN. Ang Pilipinas, $9.4 billion lang ang ating foreign direct investment. And this year, habang tumataas itong 5 ASEAN neighbors, ang FDI nila, tayo pababa ng pababa. Yan po ang performance ng PBBM admin. And comparing inflation rate, tayo po ang may pinakamataas na inflation rate. Yung pagtaas ba ng presyo, compared sa ating mga ASEAN neighbors, tayo ang may pinakamataas. Yung unemployment rate, tayo po, pinakamataas ang unemployment rate. And pagdating sa exports, tayo ang may pinakamaliit na exports. Yun po ang performance ng bayan babangon muli. Tapos, boboto pa tayo ng isang Marcos Romualdez Araneta na kandidato? No way. Eat my dust. Dapat tatakbo si BP Sara. Tatay Digong, huwag naman. Patakbuhin mo ang iyong anak, suportahan mo. Siya ang pag-asa ng bayan. Babalik ang dating leadership katulad ng leadership ni Tatay Digong kung ang presidente natin may tapang at malasakit, Agila ng Davao. Kuting ng Norte, wala na yan.